Kamusta, Hivanians? So right now, ang pag-uusapan natin ay galing sa tanong na bakit parang mas pinagpapala pa yung mga unbelievers? This is a very interesting and a good questions. And by the way, I'm your friend Nix. And if you are new to this channel, you are very welcome. By the way, this channel is a Bible-believing channel. This channel is a Jesus-believing channel. So if you are followers of Christ, if you believe in the Bible, then this channel is for you. So going back sa tanong, ang ganda ng pagka-compose ng tanong ng kaibigan natin eh. Sabi niya, bakit parang mas pinagpapala pa yung mga unbelievers? Naalala ko may nagtanong din sa akin dati, bakit daw parang mas mahaba pa yung buhay ng mga masasamang tao? Pero kung papansinin mo, parang totoo eh, no? Tayo nga mga Pilipino, may kasabihan tayo dati na matagal mamatay ang masamang damo. Maraming pangyayari na ang mas nakukulong is yung mga walang kasalanan. Pero yung mga may kasalanan, sila yung mga hindi nakukulong. May mga pangyayari din na mas naunang namamatay yung mga taong healthy, nag-exercise, nag-gym, mga may health conscious, kaysa dun sa mga taong palabisyo. At bakit daw mas yumayaman yung mga taong walang kinikilalang Diyos kaysa sa mga taong makadiyos? At ito pa, may nagtanong din sa akin dati, at alam ko nung nakaraan, may nagtanong din sa akin dito, sabi niya, bakit nung nagsisimba ako, hindi naman ganun kabigat yung problema. Pero nung nagsimba na ako, bakit parang mas bumigat yung problema? This is a very common question, lagi kong naririnig ito. And isa to sa mga tanong na gusto ko laging sinasagot. And in this video, sasagutin natin yan gamit yung Bible. Hindi galing sa opinion ng tao, hindi galing sa kahit na anong opinion ng relihiyon, galing lang sa Bible. Kaya kung meron kang Bible dyan, i-prepared mo yan, bubuksan natin yan, titignan natin ano ang sagot ng Lord or ng Bible sa tanong na yan. And para masagot natin to, meron akong dalawang punto, 2 points na gustong i-share sa inyo. Yung unang points is yung common grace, number 2 points is yung demonic influence. Napansin ko sa tanong nitong kaibigan natin, meron dalawang words na mahalaga akong napansin. Sa tanong niya, yung unang words na yun is mas pinagpapala, yun yung unang words. Yung pangalawang words is yung unbelievers. Okay? Ginamit niya yung word na pinagpapala. Sa English is blessings. And pag sinabing blessings, galing kay Lord kasi blessings eh. Kumbaga parang lumalabas, mas pinagpapala pa ni Lord yung mga ganong tao. Galing kay Lord. Si Lord pa talaga yung nagpo-provide. So bakit mas pinagpapala? Bakit mas binibless ni Lord yung mga taong ganon? And talagang mapapatanong ka na, oo nga no, akala ko ba ayaw ng Lord ng kasalanan? Pero bakit parang inaalagaan pa talaga ni Lord yung mga makasalanan? So anong nangyari? Namimiha sa tuloy yung mga ganong tao. Akala nila ang galing-galing nilang gumawa ng kasalanan kasi hindi sila nahuhuli. Nakakalusot sila, nakakatakas sila. Now, I want you to understand this, so please listen very carefully. We need to understand na meron kasi tayong tinatawag na common grace. Ito yung point number 1. Although hindi tayo magpo-focus sa common grace, doon tayo sa number 2, yung demonic influence, pero papasadahan natin ng saglit yung common grace para lang mas magets natin. So now, let's read Matthew chapter 5 verse 45 sa New Testament. So ang sabi dito, He causes His sun to rise on the evil and the good, and send rains on the righteous and the unrighteous. So ibig sabihin, pinapasikat ni Lord yung araw sa mga masasama, hindi lang sa mga mabubuti. Pinapaulan ni Lord, hindi lang para sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan din. Now, let's say for example, nag-pray yung isang mabait na tao na, Lord, sana umulan kasi ang init. Eh hindi tutuparin ni Lord yung prayer lang ng mga mababait. Binibigay din ni Lord yung mga prayer ng mga makasalanan. Just like the sun, pinapasikat ni Lord yung araw, hindi lang sa mga tao mababait. Kasi kung hindi papasikatan ni Lord yung araw, lahat po tayo mamamatay. Bakit? Kasi lahat naman tayo hindi mabait, lahat tayo nagkasala. Ibig sabihin, ang buhay po natin, ang buhay po sa mundo, hindi lang to para sa mga mababait, sa mga banal-banalan, para sa lahat po ito. Ito yung tinatawag nating common grace na hindi lang ang mga banalang tao ang nakaka-receive or nag-enjoy doon sa kabutihan ng Diyos. Pero yung mga tao din na wala pang kinikilalang Diyos. Why? Kasi gusto ng Lord na bigyan sila ng chance para magbago pa sila. Hindi para i-tolerate sila. So kapag nag-pray ka na umulan para yung mga tanim mo mabasa, madiligan, huwag mong isipin na malakas ka kay Lord kaya pinaulan ni Lord. Merong isang makasalanan kagaya natin na nag-pray din, nagmakaawa kay Lord na sana umulan kasi wala silang mainom, wala silang panligo, and such. And narinig ng Lord yun hindi lang para sa'yo, kundi para sa kanila din. So pag nagbaba si Lord ng blessings, hindi lang yung mga anak niya ang nakikinabang, pero yung mga tao din, yung ibang tao din. Ito pa, sa Lucas chapter 6 verse 35. But love your enemies
Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Ang ganda ng last part. Mabait si Lord. Mapagmahal si Lord sa mga makasalanan din. Kaya ang gusto ng Lord, matutunan din nating mahalin yung mga taong nangaaway sa atin. So kung tinatanong natin na bakit parang mas pinagpapala ng Lord yung mga unbelievers, hindi hindi ibig sabihin na mas blessed sila kumpara sa atin. Tayo yung mas blessed kasi meron tayong Diyos. Dapat wag natin kakalimutan yon na kapag kilala mo ang Diyos, mas blessed ka kumpara sa taong walang kinikilalang Diyos. Pinagpapala sila, yes, sabi ng Bible, mahal sila ng Lord, kaya tinuturo sa atin ng Lord na mahalin din natin sila. Pero iba pa rin kapag si Lord yung nag-bless sa atin, ibang level yon. And higit sa lahat, ang gusto ni Lord na matutunan natin is magmahal sa kung paano niyang minamahal yung mga makasalanan at magpatawad sa kung gaano siyang handang patawarin yung mga taong hihingi ng tawad. Ako, naging tanong ko rin yan dati, pero nung nabago yung perspective ko, nabago rin yung question ko. Kasi naging tanong ko rin yan bakit kaya mas pinagpapala pa yung mga makasalanan? E na-realize ko makasalanan din ako. And nung inassess ko yung sarili ko, hindi ako mas pinagpapala Mas pinagpapala pa din yung mga talagang may kinikilalang Diyos. Nakakasurvive lang ako kasi binibigyan ako ng Lord ng chance na magbago. Ngayon, tinan nyo atras tayo ng konti sa verse. Kanina ang binasa natin is yung Lucas chapter 6 verse 35. Ngayon atras tayo, punta tayo ng verse 27 to 28. But to you who are listening, I say, Jesus said, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Grabe. So ang tanong dito, kung kanina ang tanong, bakit mas pinagpapala yung mga makasalanan, yung mga unbelievers, yung mga nangaaway, ngayon iibahin natin yung tanong, i-revamp natin yung tanong. Ang tanong is, naging pagpapala na ba tayo para sa mga ganong klaseng tao? Kaya i-analyze natin yung question bakit mas pinagpapala yung mga unbelievers? Alam mo kung bakit mas pinagpapala yung mga unbelievers? Kasi merong believers na nagmamahal sa kanila. Halimbawa, itong kaibigan natin, kung napapanood mo ito ngayon, ito yung tanong mo. Kung tinatanong mo na bakit nga ba mas pinagpapala yung mga taong nasa paligid mo na unbelievers, alam mo kung bakit sila pinagpapala? Kasi nandyan ka. Kasi imagine, kung yung masamang ginawa nila ay hindi nila ginawa sa'yo, ginawa nila sa iba, anong pwedeng mangyari? Pwedeng demanda, pwedeng maghigante, pwedeng yung mas yung mas simple lang, ay yung mas mas mild lang, pwedeng murahin, pwedeng mag-away-away. Pero dahil sa'yo ginawa, anong response mo lang? Nagtanong ka lang, bakit ganyan sila, bakit ganon? That's a good response. And the reason kung bakit sila pinagpapala ay dahil nandiyan ka. Hindi ka gumaganti sa kanila. And ang sabi ng Lord, huwag ka lang gumante. Mahalin mo rin sila. Patawarin mo sila. Sabi, bless those who curse you. Minura ka na pero i-bless mo pa. Di ba? Parang siguro nakarinig na kayo na nung minura ka pero ang sagot niya, God bless you. So ang reason kung bakit pinagpapala yung mga makasalanan, yung mga walang kinikilalang Diyos is because nandiyan ka kasi. And the reason kung bakit tayo gumagawa ng video ay para maging pagpapala ang video na to sa mga tao. And wag nating kakalimutan ito, mahalagang perspective ito Huwag mo lang i-consider yung sarili mo na blessings ka pala sa mga masamang tao. Blessings ka pala sa mga makasalanan. Huwag lang yun yung i-consider mo. I-consider mo rin yung sarili mo na makasalanan din tayo. At kailangan din natin ng taong magiging blessing sa atin. Yung mga nag-share ng gospel sa atin. Yung mga taong minamahal tayo nang hindi hinihingi yung kapalit. Sabi dito, walang hinihinging kapalit. At yun yung mga magulang natin. Yung mga kaibigan natin, yung mga nag-share sa atin ng Word of God. Yan po ang common grace. Ibig sabihin, common siya, ibig sabihin para sa lahat. Kumbaga para siyang general, for general. Hindi lang pinagpapala ng Lord yung mga maka-Diyos, pinagpapala din ng Lord yung mga walang kinikilalang Diyos. And the reason kung bakit merong common grace is because Jesus loves us. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. And whosoever believes in Him, si Jesus yon, will not perish but have eternal life. So the reason kung bakit merong common grace is because mahal tayo ng Lord. But I want you to understand this, Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Totoo yun, mahal tayo ng Lord. Hindi sinabi, for God so loved the godly people.
For God so loved the people who reads the Bible. For God so loved the people who go to church. Hindi sinabing ganon. Ang sinabi, for God so loved the world. Ano ba yung world? Mundo. Ano ba meron sa mundo? Sa mundo meron taong makadiyos at hindi makadiyos. Pero parehas silang mahal ng Lord. Because God loves the world. Because God is love. Naintindihan natin? So, mahal ng Lord ang lahat. Pero, hindi anak ng Diyos lahat. Ulitin ko, mahal ng Lord ang lahat, pero hindi lahat anak ng Diyos. And going back doon sa questions, minsan si Lord talaga ang nagpo-provide doon sa mga hindi pa niya anak. Si Lord yung nagpo-provide doon sa mga makasalanan. Pero minsan, hindi si Lord ang nagpo-provide sa kanila. Like I said, hindi tayo magpo-focus sa common grace, pero kung gusto nyo ng specific na discussion pagdating sa common grace, i-comment nyo lang what is common grace and then gagawa tayo ng specific discussion doon. Pero ngayon, move on na tayo. Proceed tayo sa point number 2, which is yung demonic influence. Kasi alam nyo ba na hindi lang si Lord ang may kakayahang magbigay sa atin ng mga bagay. Ang demonyo, si Satan, kaya din niya magbigay sa atin ng mga bagay na akala nating blessings pero hindi pala. Hindi lahat ng kasikatan, hindi lahat ng kayamanan, hindi lahat ng kapangyarihan galing kay Lord. Minsan galing yan sa demonic influence. Sobrang halaga nito at kailangan maintindihan natin na si Satan, ang demonyo, ang mga demons, hindi lang nila kayang magbigay sa atin ng mga sakit, mga karamdaman, mga depression. Kaya din nilang magbigay sa atin ng mga bagay na mukhang blessings. Pero like I said, hindi talaga blessings. Mukha lang siyang blessings kasi napapakinabangan natin. Pero sa likod nun, kontrolado na yung taong yun ng demons. In the book of Acts chapter 16 verse 16 to 18, makikita natin paano nangyayari yung demonic influence. Babasahin ko sa inyo to. Once when we are going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. So sila Paul and Silas daw, may na-encounter sila, may na-meet silang babaeng alipin na merong spirit. Yung spirit po na tinutukoy dito is yung demonic spirit. At yung demonic spirit na yun may kakayahang mag-predict ng future. Continue. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. So kumikita ng malaki yung amo niya dahil sa panghuhula. So continue reading. She followed Paul and the rest of us, shouting, sumisigaw, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." Noong time kasi na to, si Paul po, sila Paul, sila Silas, sila Timothy, lumalakad na sila, pumupunta sila sa iba't ibang bansa para mangaral ng gospel, para ipakalat ang Kristyanismo. And nung time na to, pupunta sila sa place of prayer, magpe-pray sila, bilang nila na-encounter yung babaeng nanguhula. At siguro ang sinasabi ng babae, itong mga taong to, pumunta rito yan para ipangaral yung gospel. Tapos babaguhin nila yung paniniwala natin, tapos babaguhin yung religion natin, maboborn again na daw tayo. Tapos magtatayo sila ng simbahan dito, i-brainwash nila tayo. So si Paul, sabi na annoyed. Siguro, si Paul nairita na talaga. Anong ginawa niya? Sabi, kinausap ni Paul yung spirit. Hindi yung babae yung kinausap, yung spirit. Sabi dito, she kept this up for many days. So araw-araw pa lang sumisigaw yung babae ng ganun. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed. Na bad trip na si Paul, nairita na. And he turned around and said to the spirit, yung spirit yung kinausap, hindi yung babae, "In the name of Jesus, I commanded you to come out of her." Pinalayas ni Paul yung demonic spirit doon sa babae. Kung mapapansin yung demonic spirit, nagbibigay ng kakayahan na makapanghula. At dahil doon sa panghuhula na yon, kumikita sila ng malaking pera. Now the question, is it a blessings? No, it's not. It's a demonic influence. Kaya ang panghuhula po ay isang demonic. Kaya tigilan na po natin yan kung nagpa-practice tayo ng panghuhula, fortune telling, yung mga may baraha, yung mga may humahawak sa mga bolang kristal or what, demonic po yan. Tigilan na po natin yan, or kung nagpapahula ka, itigil mo na rin kasi demonic yan. Nagkakaroon ng control si Satan sa buhay natin. Ano bang mas gusto natin? Control ni Satan yung future mo o control ni Lord yung future mo? Si Satan ang author ng future mo o si Lord ang author ng future mo?
isuko na po natin yan. So yung babae, kumikita ng marami kasi meron siyang kakayahan na hindi galing sa tama. Hindi matatawag na galing kay Lord yung isang bagay kung galing yun sa masama. Kaya ang pangalawang sagot kung bakit parang mas pinagpapala yung mga unbelievers, kaninang sagot natin, kaya sila parang mas pinagpapala kasi nandiyan ka. Pero yung pangalawang sagot kasi is sometimes hindi talaga si Lord yung nagpo-provide sa kanila pero yung demonic influence. Hindi talaga galing kay Lord yung mga bagay-bagay. Minsan, offer yan ni Satan. Demonic influence yan. So, kailangan maging maingat tayo. Yung mga bagay na meron tayo, galing ba kay Lord yan? Or baka mamaya, may demonic influence na yan. Paano malalaman kapag demonic influence na? Kapag nawawalan ka ng time kay Lord? Pag hindi ka na nagtitiwala kay Lord? Kapag dahil sa bagay na yan, hindi ka na nakapag-church, hindi ka na nakapagtiwala kay Lord, nag-iiba na yung ugali mo, nag-iiba na yung pakikitungo mo sa tao. That's a demonic influence. Sinisira nito yung godly character natin. And nakita naman natin na talagang totoo ang demonic influence. Ginagawa yan ng mga demons, pinapayaman niya yung mga tao, pinapasikat niya yung mga tao para yung mga tao manatili sa maling pamumuhay at hindi na magtiwala sa Diyos. Kasi kahit walang Diyos, parang ang dami naman nilang pera. Kahit walang Diyos, hindi sila pagod. Kahit walang Diyos, okay naman yung buhay nila. Kapag dumating sa punto na parang hindi na natin kinakailangan ng Diyos, under na tayo ng demonic influence. Mag-ingat na tayo, mag-repent tayo. Anong mangyayari sa mga taong under ng demonic influence kapag hindi sila nag-repent, kapag hindi sila nagbago, kapag hindi tinanggap si Christ? After ng life nila, magsasuffer sila sa eternal damnation or yung hell. But the good news is, Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord and Savior. Lahat ng bagay sa mundo nabibili, pero yung gift ng Lord, pag sinabing gift, libre lang. The gift of God is eternal life. Walang bayad yung eternal life. Hindi kayang bilhin ng pera sa mundo yon. Pero binigay ng Lord sa atin ng libre. Ano lang ang kailangan natin gawin? Sabi sa John 3:16, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Whoever believes, hindi sa pilitan. Whoever, kung sino yung maniwala kay Jesus. Si Lord hindi po niya tayo pinipilit, pero ino-offeran niya tayo na, anak, may mas maganda akong plano sa'yo. Ang totoong kailangan po natin, hindi yung yaman ng mundo, kundi yung nag-create ng mundo, and that is God. We need Jesus. Accept Jesus as our Lord and Savior. Ang totoong blessings ay hindi yung makatanggap ka ng mga bagay-bagay. Ang totoong blessings is yung makilala mo yung Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. So yun lang, and I hope na nasagot yung tanong. I hope na marami tayong natutunan. And kung meron kayong mga questions, wonderings, confusion about sa Bible, about sa faith, about sa life, feel free to comment and sasagutin ko yan. Makakaasa kayong aaralin ko yan. At yung sagot natin ay galing lang sa Bible. 100%. Hindi galing sa opinion ng tao, opinion ko, or opinion ng kahit na anong religion. Only the Bible. Sola Scriptura. So, see you sa next video.